Ikinababahala po ngayon ng kailangang eksperto ang pagdaksa ng mga turista sa Oslob sa Cebu. Puntahan sila ron para makita mga butanding. Bukod sa nakitaan na raw ng sugat ng ilan sa mga butanding, may masamang epekto rin pala yung madalas na papakain sa kanila. Ang pagpapatuloy ng kwento ng mga butanding mula kay Micaela Papa. Sa muling pagbisita namin sa Barangay Tanawan, Oslob, Cebu, ginawa ng tourist attraction ang paglangoy kasama ng gentle giants ng karagatan, ang whale shark o butanding. Talaga naman kasing nakakamangha ang mga dambuhalang ito. Sa kabila ng laki ay napakapayapa. Sila pa mismo ang lumalapit sa mga tao. Ang NGO na Physalos, 6 na buwan nang nagsasaliksik sa Oslo. Nababahala daw sila sa tila pagbabago sa asal ng mga butanding dito. Some of them don't migrate at all, and they're here every day. And some of these sharks have been here for over 200 days since March. If the change in behavior was kept for a long time, it could be harmful. Hindi na kailangang maghanap ng pagkain ng butanding dahil kapag inihalo na ng mga bangkero ang uya o maliliit na hipon sa tubig, ang mga butanding mistulang kumakatok sa mga bangka. Unang lumapit sa amin si Fermin. Makikilala si Fermin sa peklat sa kaliwang mata na nadali raw ng boat propeller minsang lumapit sa bangka. Bakas din ang ilang gasgas at bungi sa palikpik nito. Sa patakaran ng whale shark tour, isang butanding lamang sa kada 6 hanggang 10 turista. Ngunit sa aktual na tour, pansin naming madalas magsiksikan ang mga bangka sa isang lugar na maraming butanding at minsan nababaliwala ang patakarang ito. Ang lapit ng butanding nandito lang sa likuran ko. Ayun, a few feet away. Dun sa briefing center, may recommended na distance na 4 meters away. Dapat lahat ng magdadive, magsisnorkel 4 meters away from the butanding at all times. Ang problema, ang dami ng bangka, ang dami ng tao na nandito kami lahat. Pag nakapunta ng butanding, nagpupunta dito lahat. So, minsan hindi mo na rin namamalayan yung distance mo, tapos magugulat ka pag tingin mo sa likod, may butanding na pala sa likod mo. So, medyo nagkakagulo kami sa tubig. Parang nasisira na kasi yung natural na habit or behavior ng mga butanding eh. Hindi, kusa na lang talaga sila pumupunta dito, parang hindi na sila naghanap ng kanilang sariling pagkain. Bukod daw sa pagdadala ng kabuhayan sa Tanawan dahil sa turismo, nagbago na rin daw ang pananaw ng mga residente sa butanding. Mga neighboring towns po namin ay alam na din po nila kung paano namin tinitake care. So kung may makikita din silang whale shark dun sa area nila, alam na nila na hindi ito pwedeng dakpin. Pangamba ng environmental groups baka umabot na sa puntong tuluyan ng umasa sa mga tao ang mga butanding at di na kaya maghanap ng sariling pagkain. Ilan sa rekomendasyon, ituloy ang whale shark tourism ngunit itigil ang pagpapakain na anilay matagumpay namang nagagawa sa ibang bahagi ng bansa. Micaela Papa, nakatutok, 24 oras.